kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mildred. Isa akong ina. Masasabi kong hindi naman ako nagkulang sa aking mga anak sapagkat naibibigay ko naman ang mga pangangailangan nila, lalo na ang pagmamahal. Pero ang hindi ko alam, isang trahedya pala ang nakatakdang maganap sa aking pamilya. Pakinggan niyo ang aking kwento. Mama! Mama! Naglalaba ako, anak. Ano bang kailangan mo? Samahan niyo ako sa CR. Natatakot po kasi ako. Sofia naman, walang multo sa CR natin, kaya wag kang matakot. Sige na, sige na. Pumunta ka na doon. Kaya mo yan. Marami pa akong ginagawa dito, kaya wag mo na akong istorbohin. Pwede ba? Sofia, anak! Nasaan ka na? Sofia? Bakit kaya ako kinakabahan? Nasaan na kayang batang yun? Teka, baka nasa CR. Papuntahan nga. Sofia? Ay! Jessica! Sofia! Ano ko? Jessica po! Sofia! Nalulunod ang anak ko! Sofia! Sofia! Sofia, anak, gumising ka! Tulong! Warren! Warren! Tulong! Si Sofia nalunod sa timba! Warren! Sofia! Sofia, anak, gumising ka! Sofia! Anak ko! Maraming salamat po sa inyo. Mildred. Tatay. Kanina pa kita nakikita ang umiiyak. Tahan na. Baka saka iiyak mo magkasakit ka. Tay, kasalanan ko po. Kasalanan ko po kaya namatay ang anak ko. Kung hindi ko sana siya pinabayaan, sana hindi nangyari ito. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Nangyari na yun. Aksidente. Wala na tayong magagawa pa. Kahit na umiyak ka pa, hindi na maibabalik pa ang buhay ng apo ko. Kaya, ikaw, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Alalahanin mong may isa ka pang anak na kailangan ng kalinga at pagmamahal mo. Sofia, anak ko. Patawarin mo ako kung pinabayaan kita. Sofia, namimiss na kita. Mildred, kumain ka na. Wala akong ganang kumain, Warren. Pero kanina ka pa hindi kumakain. Tapos, 2 araw ka na rin hindi natutulog. May bala ka bang magpakamatay? Hayaan mo na lang ako mamatay. Ayoko na. Pagod na ako sa pag-uusig ng konsensya ko. Hindi mo kasalanan yung nangyari sa anak natin. Hindi, Warren, kasalanan ko. Kasalanan ko. Kung sinamahan ko lang sana siya sa CR nung araw na nagpapasama siya sa akin. Sana hindi siya nalunod. Tama na. Alam kong nararamdaman mo.
Pero huwag mong sabihin sa akin na gusto mo lang mamatay. Walang may gusto sa nangyari. Mildred, hindi lang si Sofia ang buhay mo. Nandito si Kyla. Nandito ako. Kaming higit na nasasaktan sa mga ginagawa mo. Sige nga, sakaling mamatay ka, sinong mas apektado? Kami, Mildred. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Kasi 2 taong mawawala sa akin kapag ipinagpatuloy mo pa yan. Huwag ka na umiyak, mahal ko. Hindi kita iiwan. Patatapos din itong pagsubok na ito sa atin. Makakabangon din tayo. Sofia? Mama! Diyos ko po. Sofia, anak. Buhay ka. Balik na po ako. Anak ko. Oh, anak ko. Namiss kita, anak. Namiss kita. Paano ka nga pala nakabalik? I-request ko kay Papa Jesus. Kasi nakita ko kayo umiiyak. Ay, Sofia, anak. Buti't nagbalik ka. Di mo ba alam, halos mabaliw na ako sa kakaisip sa'yo. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Anak, patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Opo. Pinapatawad ko na po. Sofia, masaya ako't nagbalik ka na, anak. Kasi po, mahal na mahal ko kayo. Sofia, anak, huwag ka nga alis dyan, ha? Naglalaba lang ako. Opo, Mama. Pwede po ba ako maglaba? Anak, bata ka pa para maglaba. Nakakapagod to. At saka, baka masira ang balat mo. Matapang yung sabon na ginagamit ko eh. Di akma sa balat ng batang tulad mo. Gusto ko pong matutong maglaba. Para kapag lumaki na ako na lang pong maglalaba. Tapos kayo, magpapahinga na lang. Kasi ayaw ko po kayong mapagod. Huwag kang mag-alala, anak. Lalaki ka rin. Matutulungan mo din ako sa mga gawaing bahay balang araw. Oh, Kyla, anak. Nandiyan ka pala. Sino pong kinakausap niyo? Ang ate Sofia mo. Anak, nagbalik na ang ate Sofia mo. Eto siya, oh. Kasama ko sa paglalaba. Wala naman po eh. Di ba po, patay na si Ate Sofia? Hindi pa patay ang ate mo. Buhay siya. Kinibiro niyo naman po ako, Mama. Sofia, anak. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo, ha? Wala po yun, Mama. Kyla, anak, lika, kumain ka na. Opo, Papa. Oh, etong pagkain mo. Papa, alam niyo po ba si Mama? Nakita ko po siyang kinakausap niya ang sarili niya. Ha? Talaga, anak? Opo. Tinanong ko pa nga po siya kanina eh, kung sino po yung kausap niya. Sabi niya po, si Ate Sofia daw po. Papa, nagbabalik po ba ang mga patay? Hindi. Ang patay hindi na bumabalik. Kaya nga patay, hindi ba? Pero bakit po si Ate Sofia? Nagbalik daw po, sabi ni Mama. Huwag mo na lang pansinin yun. Pagod lang sigurong mama mo sa mga gawaing bahay, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. O tara, sige na. Kain na. Kumain na tayo.
Sofia, bakit gising ka pa? Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Hindi po kasi ako makatulog, Mama. Natatakot ako. Halika dito. Humiga ka sa tabi ko. Ayan. Hindi ka na matatakot. Katabi mo na ako ngayon. Walang makakalapit sa'yo para saktan ka. Ipagtatanggol kita. Bakit po ganun? Marami po akong nakikita. Hindi ko naman po dati nakikita. Katulad ng ano? Hindi ko alam. Pero marami po. At saka alam nyo, iba-iba po yung mga nakakasama kong tao. Sinasama nga nila ako eh. Naku, huwag kang sasama sa kanila, ha? Lalo na sa hindi mo kakilala. Opo. Sinabi ko rin po yun sa kanila eh. Na hindi po ako sasama kasi ayaw ko po kayong iwan. Sofia, anak. Maipapangako mo ba sa akin na kahit kailan hindi ka sasama kahit kanino? Opo. Pangako po. Malalim na ang gabi, anak. Dapat natutulog na ang batang tulad mo sa mga oras na ito. Pwede niyo po ba akong kantahan ulit habang pinapatulog niyo ako? Sige, anak. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling itatay. Nais kong kumain ka lang dyan, Sofia. Magpakabusog ka. Opo, Mama. Ay, teka. Tatawagin ko lang ang papa mo at si Kyla. Warren! Kyla! Kakain na! Halina kayo dito! Mama? Ano po ang pagkain? Spaghetti! Request kasi yan ng ate Sofia mo. O, halika na. Maupo na kayong dalawa ng papa mo. Mildred, bakit 4 na platong nakahain dito? Syempre, para sa ating 4. Ano? Hindi mo pa rin ba matanggap na wala na si Sofia? Warren, nandito si Sofia. Ayan siya, oh. Hindi mo ba siya nakikita? Mildred naman, huwag mo naman sanang pahirapan pa mga kalooban natin. Nandito si Sofia. Anak ng... Oh. Patay na, Sofia! Kahit kailan hindi na babalik pang anak natin! Hindi! Hindi pa patay ang anak ko! Ayan siya, oh! Ayan siya! Buhay na buhay! Mildred. Mildred naman. Ano pa nangyayari sa'yo? Diyos ko pa, bakit po nagkakaganito ang asawa ko? Warren! Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Alam ko masyado ka nangungulila sa anak natin. Pero sana naman matuto kang pakawalan na siya. Warren, hindi. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kakayanin kapag nawala pa sa akin si Sofia. Hindi, Warren. Hindi. Hindi ko kaya yun. Alam ko nararamdaman mo. Pero matuto tayong tanggapin ang katotohanan. Mildred, nandito naman ako. Kasama mo ko. Kung nangungulila ka pa rin sa anak natin, sa akin ka pumunta. Kausapin mo ko, yakapin mo ko. Sa akin mo lang ituon ang atensyon mo. Asawa mo ko. Ako lang ang tanging makatutulong sa'yo.
kang umiyak, anak. Hindi ko na po kasi alam kung anong gagawin ko sa asawa ko. Sa sobrang depresyon po niya, kung ano-ano na po nakikita niya. Bakit hindi mo yung ipakonsulta sa psychiatrist ng asawa mo? Ayoko pong isipin na baliw ng asawa ko. Ayoko. Anak, hindi naman ibig sabihin na kapag nagpakonsulta siya sa psychiatrist, baliw na siya. Tay, Warren, kaya mo siya dadalhin doon para matulungan ang asawa mo na matanggap ang katotohanan. Mama? Bakit po kayo nag-iimpake? Aalis po kayo? Saan po kayo pupunta? Sasama na ako sa ate Sofia mo. Aalis na kami. Pwede po bang sumama ako sa inyo? Hindi pwede, anak. Walang makakasama ang papa mo dito. Pero Mama, gusto ko pong sumama sa inyo. Please naman po, Isama niyo na po ako sa lakad ninyo. O sige. Sige, anak. Isasama na kita. Mama, ano pong ginagawa natin dito sa forest? Basta, anak. Ito po ako. Sige lang. Matulog ka na lang. Mamaya, makakasama na natin ang kapatid mo. Ha? Ay. Nasaan na kaya si Sofia? Magpakita na sana siya sa akin. Mama! Si Sofia. Sofia, anak! Bakit nandyan ka sa kabilang bahagi ng ilog? Nandyan ba yung pupuntahan natin? Opo. Tumawid na po kayong dalawa ni Kyla dito. Pero anak, malakas ang agos ng ilog. Kailangan na po natin umalis. Naghihintay na sa atin sila Lolo at Lola. Sinusundo na po nila tayo. Sige na po. Tumawid na po kayo ng kabilang ilog. Sige. Sige, anak. Nandyan na kami ng kapatid mo. Mama? Kayla, anak. Ayun na ang ate Sofia mo. Tatawid na tayo ng ilog. Mama, patay na po si Ate Sofia. Hindi na po siya papalik. Pero anak, Ang sabi po sa akin ni Papa, nasa heaven na raw po si Ate Sofia. Kasama po ni Jesus. Mama, naghihintay po si Papa sa atin. pero Kayla, Mahal na mahal po kayo ni Papa. Kapag nawala po tayo, iiyak siya. Mama, uwi na po tayo. Gusto ko na po makita si Papa. Please. sige. Sige, anak. Uuwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, kakausapin ko lang ang ate Sofia mo, ha? Sofia, anak. Pasensya ka na kung hindi kami makakasama sa'yo, ha? Naghihintay sa amin ang papa mo. Sige na. Sumama ka na sa lolo at lola mo. Hindi na po tayo makikita. Nagkakamali ka. Magkikita pa rin tayo sa tamang panahon. Pero hindi pa sa ngayon. Anak, sana maintindihan mo kami. Bye-bye. Hintayin ko po kayo. Sofia! Sofia, anak ko! Paalam!
Kayla! Nasaan na kayo? Mildred! Kayla! Sir, baka nandito po sila sa gawing ito. Parang may bakas ng sapatos sa lupa. Oo nga. Sandali. Parang may natatanaw akong papalapit. Oh. Mildred! Kayla! Warren, Ha? Mildred! Mildred, saan ba kayo nanggaling ng anak mo, ha? Sa gubat po, Papa. Kubat! Anong ginawa niyo doon? Mildred! nagpaalam lang kami kay Sofia. Mildred, kailan mo ba matatanggap na patay ng anak natin? Tanggap ko na, Warren. Pupunta tayo sa klinik ni Dr. Emerson bukas. Kailangan nating masiguro na okay ka na. Sige, ikaw ang bahala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung pinag-alala pa kita. Ha? Pero, huwag mo nang uulitin ito, ha? Mangako ka sa akin. Pakiusap. Huwag niyo na akong iiwan. Oo, pangako. Hindi na kita iiwan, Warren. Pagkatapos noon ay nagpakonsulta ako sa psychiatrist. Hindi nagtagal ay bumuti na rin ang aking isipan. Sa tulong ng aking asawang si Warren at anak na si Kyla, tuluyan ko nang natanggap ang nangyari sa aking panganay. Gayunpaman, mananatili pa rin si Sofia dito sa puso ko. Magkikita rin kami sa takdang panahon. Ako si Mildred at ito ang aking buhay. Wagas ang pagmamahal ng isang ina. Kaya sadyang masakit para sa kanya ang mawala ng anak. Ngunit may ibsan ang bawat sakit dahil nandyan ang kanyang pamilya na handa siyang damayan sa lahat ng oras. Ang pagmamahal ng ating kapamilya ang siyang kailangan upang muling makabangon sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamine, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz sa papel na Mildred. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, marinig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Sally. Isa akong ina sa 3 mga supling. Ngunit ang tawag na ina ay hindi nararapat sa akin. Sapagkat inabandon ako ang aking mga anak sa loob ng halos 3 dekada nang dahil sa kahirapan. Pero ngayon, gusto kong itama ang aking mga pagkakamali at punan ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking mga anak. Ito ang aking buhay. Sigurado ka ba sa gusto mo na bumalik uli sa mga buhay nila? Maraming taong kang nawala sa kanila. Sa palagay mo, tatanggapin ka uli nila? Gino, mga anak ko pa rin sila. Oo, hindi ako naging mabuting ina sa kanila. Inabandon ako sila. Pero pinagsisisihan ko na yon. 60 anyos na ako. Nararamdaman kong konting panahon na lang ang kaya kong ilagi sa mundo. Kaya hanggat nabubuhay ako,
Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa mga anak ko. Gino, ina pa rin ako. At umiiral pa rin ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Bilang asawa mo, susuportahan ko ang desisyon mo. Nandito na tayo. Ako na ang kakatok, Sally. Tao po! Tao po! Pasensya na ho sa abala. Ito ba ang bahay ni na Jimena de los Santos? Opo. Dito nga po nakatira si Auntie Jimena. Sino po sila? Pakisabi, nandito si Sally. Sandali lang po. Tita Jimena? May mga bisita po kayo. Si Sally daw po. Ano, Sally? Opo. Ate Jimena? Sally? Oh, Diyos ko! Sally, ikaw nga! Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin o nagparamdaman lang. Sa totoo lang, akala ko patay ka na. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Mahabang kwento, Ate Jimena. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, iniwan ko sa iyo mga anak ko. Pagkatapos, nakipagsapalaran ako sa siyudad ng maraming taon. Maraming trabaho kong pinasok. Pagiging tindera, waitress, sweeper, kasambahay, konduktora sa bus. Halos 10 taon din ako nakipagbuno sa buhay. Bago ko nakilala si Gino at napangasawa. Nagkaroon kami ng 4 na anak. At lahat sila ngayon, may sarili-sarili ng pamilya. Hindi mo man lang naisip na dalawin sina Teo, Basil at Iris. Ang totoo niyan, matagal ko na gusto magpakita sa mga anak ko. Kaso nauunahan ako ng takot. Sigurado, galit silang 3 sa ginawa ko sa kanila. At yun ang mali ko, Ate Jimena. Kasi walang araw o gabi na hindi ako binabagabag ng aking konsensya. Ate, sorry. Nung umalis ka at iniwan mo sa akin ang mga anak mo, nagpakaina agad ako sa kanila. Pinunan ko lahat ng mga pagkukulang mo. Minahal, inaruga, pinakain, at pinag-aral ko sila ng mahabang panahon. Aawa ng Diyos. Nagbunga din yung mga paghihirap ko. Si Teo, engineer na. Si Basil naman, isang certified public accountant. Si Iris naman nag-aaral ng paggawa ng mga alahas. Wala po silang mga sariling pamilya pero masasabi ko, successful na sila sa buhay. Maraming salamat, Ate Jimena. Ay kaya lang, hindi ko alam kung magiging masaya ba sila kapag nalaman nilang ikaw ang kanilang ina. Ate, handa ko naman tanggapin anumang masasakit na salita ang bibitiwan nila sa akin. Teo, Basil, Iris. Siya ang aking kapatid, si Sally. At ang ina ninyong 3. Mga anak ko. Kayo po ang tunay naming ina? 2 taong gulang ka pa lang nung iniwang kita. Kaya hindi mo talaga ako mamumukhaan. Pero nagbalik ako sa inyo. Para itama ko ang lahat ng aking pagkakamali. At mapunahan ang lahat ang pagkukulang ko sa inyo bilang isang ina. Mama, sanggol pa lang ako nung iniwan ninyo kami. Pero alam niyo po ba, matagal kong hinangad na isang araw makabalik ka sa amin. Ang tagal po namin kayong hinintay. Patawarin niyo ako, mga anak. Wala na po sa akin kung nagkamali man kayo noon. Ang mahalaga, nagbalik kayo. Ma, payak ka po. Oo naman.
naman, anak. Salamat, Iris. Pinatawad mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Teo, Basil, patawarin niyo na ang inyong mama kung malaki man ang naging kasalanan niya sa inyo. Teo. Basil. Ma. Anak ko. Patawarin mo ako kung iniwang kita na matagal. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Masaya po kaming magkakapatid kasi nagbalik na po kayo. Pero ako hindi. Hindi ako masaya. Teo. Akala nyo mapapatawad ko kayo sa ilang dekadang pag-abandona mo sa amin? Hindi. Kaya hindi mahalaga sa akin kung bumalik ka man o hindi. Teo! No, Ate Jimena. Kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang babaeng yan bilang ina ko. Oh, umalis na yung asawa nyo. Bakit hindi pa kayo sumama sa kanya? Anak, nag-usap at nagkasundo na kami ni Gino na bumalik muna sa bahay namin para asikasuhin yung mga apo namin. At nagpasya rin ako na dumito muna si Sally para magkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Sana sumama na kayo sa asawa nyo. Kasi hindi namin kayo kailangan. Kuya Teo, respeto mo naman si Mama. Mama? Mamang tawag mo sa kanya? Bakit? Kailan ba siya tumayong ina sa'yo, Basil? Hindi man siya naging ina sa atin noon, still, kuya, siya pa rin ang nagluwal sa atin. Nabuhay tayo nang wala siya. Kaya makakaya rin natin ngayon na wala siya. Wala na ako ng gana kumain. Teo! Bumalik ka dito! Teo! Auntie, hayaan po muna natin si Kuya Teo. Sally, pasensya ka na sa inasal ng panganay mo. Ate Jimena, tanggap ko na yun eh. Naiintindihan ko naman siya. Engineer Teo, ito yung progress report natin sa Masagana Homes 2. Our project is well praised by our investors. Magandang balita yan. Anyway, ina-expect din nila na magiging successful itong Parker Building na ginagawa natin, ha? Kaya kailangan din nating pagtuunan ng pansin. Teka, ano yun? Ano yun? Ha? Engineer, gumugulo ang building! Mababagsakan tayo ng mga batang Ate Jimena, kumusta na si Teo? Sally, Ano lagay niya? Ligtas sa mga anak ko. ligtas na si Teo. Pero ang sabi sa akin ng doktor, napuruhan ng mga paa niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na makakalakad pa ang iyong anak. Teo, nandito na tayo sa bahay. Oh, magluluto muna ako ng pananghalian natin, ha? Maiwan ko muna kayong dalawa ni Teo, Sally. Siya nga pala. Nagpalit na kayo ng kwarto ni Basil. Dito ko na ngayon sa dati niyang kwarto sa ibaba. Para hindi mo na kailangang umakyat pa ng hagdan. Halika. Ihahatid kita sa bago mong kwarto. Hindi na, huwag na. Hindi na kailangan. Kaya kong pagulungin ang wheelchair ko na mag-isa. Teo, anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa'yo o kahit kanino. Kailan kaya ako mapapatawad ng anak ko? Hindi ko matanggap na nangyari sa akin ito. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa Diyos para ibigay niya sa akin ito? Itong
napakalaking pagsubok. Eyo, binigay sa'yo ang ganyang klaseng pagsubok. Hindi ibig sabihin susuko ka na lang sa buhay. Kailangan tanggapin mo ang nangyari. Pagsimula ka ulit. Bumangon ka. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Ang importante, buhay ka. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ate Jimena, Ay, maiwan ko muna kayo ng mama mo. May asikasuhin lang ako doon sa kusina. anak, Ano kailangan niyo? nandito ako para damayan at tulungan ka. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi ko kayo kailangan. Tayo, ako ang iyong ina. At kung may problema ang isang anak, ang kanyang ina ang tanging masasandalan niya. Anong sabi niyo? Ina? Alam niyo bang ibig sabihin yan? Hindi, Sally. Hindi mo alam kung paano maging isang ina. Dahil ang isang tunay na ina, mamahalin at aarugain ang kanyang mga anak kahit gaano pa yun kahirap. Walang ina ang matitiis na abandonahin ang kanyang mga anak sa loob ng mahabang panahon. Nasabi ko na sa'yo dati na kaya ko nagawa yon dahil sa kahirapan. Hindi ko kayo kayang buhayin tatlo. Hindi ko maaatim na mapariwara kayo ng dahil sa akin. Kalokohan yan. Kalokohan! Kung talagang dahil sa kahirapan, kaya mo kami iniwan. Bakit nung mag-asawa ka kay Gino, nagkaroon ka ng mga anak sa kanya? Hindi sumagi sa'yo na abandonahin sila dahil sa kahirapan. At saka may kaya naman si Gino. Tingin namin, inahon ka niya sa kahirapan. Eh bakit hindi man lang sumagi sa isipan mo na balikan kaming tatlo? Kasi hindi mo kami talagang mahal. Hindi kami mahalaga sa'yo. Yung mga anak mo lang kay Ginong itinuring mong mga anak. Tayo, anak. Kaya sa susunod, huwag niyong ipangalandakan sa amin na kayong ina namin. Kasi ang totoo, wala kaming ina. Wala! Wala! Auntie Jimena, nasan po si Mama? Bumalik na ang mama niyo kay Gino. Pero huwag kayo mag-alala. Nangako naman siya, dadalawin pa rin niya kayo. Seyo, Basil, Iris, may aaminin ako sa inyo. Ano po yun, Auntie? Nung nagpakasal ang mama ninyo kay Gino, nagbalak siya na kunin na kayong tatlo sa akin. Pero sa kaloob-looban ng puso at isipan ko, hindi ako pumayag. Ayokong mawala kayo sa akin kasi tinuring ko na kayong mga anak. Kaya ang ginawa ko, lumipat tayo ng bahay nang hindi niya alam. Oo. Sa mahabang panahon, tinago ko kayo kay Sally. Kailan ko lang sinabi sa kanya yung present address natin, kaya nakapunta siya sa atin. Kasama si Gino. Kaya, Teo, hindi kasalanan ng mama mo kung bakit hindi niya kayo nabalikan. Ibig mo sabihin, Auntie Jimena, Hindi alam ni Sally. Ang totoo, pinagkait ko kayo sa kanya. Patawarin niyo akong tatlo kung naging makasarili ako. Nagawa ko lang yun kasi mahal na mahal ko kayo. Auntie, Kaya pakiusap
mag-usap. Patawarin mo na ang mama mo. Tanggapin mo na siya. Teo, mahal ka niya. Mahal na mahal. Oji. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Pero tama naging desisyon mong bigyan mo muna ng espasyo ang panganay mo. Sally, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang ina. Darating ang araw, matatanggap ka din niya. Sandali, may kumakatok sa labas. Baka ang mga anak nating sina Daisy Trina yan. Bubuksan ko lang ang pinto. Oh. Sally, may mga bisita ka. Mama. Russell, Iris, mga anak ko, buti na pasyal kayo. May dala po kami mga pasalubong para sa inyo, Ma. Sana po, magustuhan ninyo. May kasama pa po kami, Ma. Ma? Anak. Ma? Bakit kayo umiiyak, anak? Patawarin po ninyo ako. Kung nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa inyo noon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo agad natanggap bilang aming ina. Hindi ko po dapat ginawa yun sa inyo. Pinagsisisihan ko po yun. Inamin po sa amin ni Auntie Jimena na nung nagpakasal kayo ni Tito Chino, sinubukan niyo kaming bawiin sa kanya. Pero sa halip na ibalik, itinago niya kami sa inyo. Kaya po pala, hindi kayo nagparamdam sa amin ng mahabang panahon. Oo, totoo yun. Matagal ko na kayong gustong hanapin. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero huwag sana kayo magalit sa Tita Jimena niyo. Hindi naman po kami galit kay Auntie. Na-realize lang din po namin na wala kayong kasalanan. Sana, mapatawad na po ninyo ako. Teo, kahit kailan, hindi ako nagalit o nagtampo sa iyo. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ang gusto ko lang naman makabawi sa inyong tatlo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa ho. Tinatanggap po namin kayo ulit sa buhay namin. Mahal na mahal po namin kayo. Tama po si Kuya Teo. I love you, Ma. I love you din po, Ma. Ay, naku. Payakap na sa mga anak ko. Ma. Ito na siguro ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon ko. Nakasama ko na ulit ang aking tatlong anak. Nagsimula ng panibagong buhay. Hindi man ako naging mabuting ina noon, pero sinisikap ko na ngayon na makabawi sa aking mga anak. Sa ngayon, may sariling pamilya na sina Teo, Basil at Iris. Salamat sa Diyos dahil binuo niya muli ang aking pamilya. Ako si Sally, isang ina, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Lionel Benamin.
Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Directed by Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig niyo ang isang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalakad ni Sakura. Isa akong Japanese Pinay or Japinay. 27 years old na ngayon at isang working mom. Masasabi kong puno ng pagsubok ang aking buhay, lalo na ang aking love life. Nagsimula ito nung 15 years old ako, nung makilala ko si Jerome, ang first love at first boyfriend ko. Naging mabuting boyfriend sa akin si Jerome. Sweet, caring, faithful, at saka sobrang mabait. Ayos na sana ang relationship namin until nag-decide ang kanyang parents na sa Maynila na siya pag-aralin. Sakura, bukas nang alis ko papuntang Maynila. Ayaw man kitang iwanan pero kailangan kong gawin ito eh. Para din naman ito sa magiging kinabukasan natin. Kailangan ko makatapos para may magandang buhay akong iaalay sa'yo. Jerome, hindi ko kaya. Ayokong mawala ka sa akin. Iniisip ko palang para na akong mawawala ng hininga. Sandali lang ako mawawala. At saka, sa Maynila lang naman ako mag-aaral. Pwede mo naman akong bisitahin, di ba? Oo nga, pwede. Kaso nag-worry lang ako sa'yo. Kasi mamaya pag nakarating ka na ng Maynila, kalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Hindi kita pwedeng kalimutan. Girlfriend kita eh. Sayang, hindi kita makakasama sa first anniversary natin. Oo nga eh. But don't worry. Tatawagan kita. Magsa-celebrate tayo ng anniversary natin kahit man lang sa video call. Sana, Jerome, tayo pa rin ang magkatuluyan sa uli, ano? Oo naman. Basta't ipagdasal natin yung sa Diyos. At saka siyempre, depende yan sa kung kaan natin kamahal ang isa't isa. Basta't sa akin makakaasa ka, Sakura. Jerome. Ikaw lang ang una't huling mamahalin ko. I swear. Sakura, bakit di ka pa kumakain? At saka, namumutra ka. May sakit ka ba? Masama lang pakiramdam ko, Kuya Tatsuya. At saka ayoko ng pagkain. Sorry, parang ayaw masikmura ng katawan ko. Ops naman, para sa akin na nagluto ng pagkain natin. Eh, sorry talaga, Kuya Kaito. Alam ko masarap ang luto mo. Nagkataon lang, meron akong hinahanap na ibang pagkain eh. Sandali. Hindi kaya buntis ka, Sakura? Ha? Ano po, ma? Matagal na kita inaobserbahan. Madalas kang mahilo, naduduwal. Tapos sinusuka mo lang yung kinakain mo. Namumutla ka rin. Tapatin mo ko. Nagalaw ka na ba ni Jerome? Ano, Sakura? Oo. May nangyayari na sa amin ni Jerome. Patay tayo dyan. Kung sakaling buntis ka, pananagutan ka kaya ng lalaki yun? Eh, nag-aaral pa lang pareho si Sakura at Jerome. Yo. Paano niyo mapapanagutan ng kapatid natin? Malabo, Kuya Tatsuya. Sakura, Sura. magbihis ka mamaya. Pupunta tayo sa doktor para ma-check up ka. At masiguro kung buntis ka nga. Sakali magpositive ka,
Tatawagan ko ang mga magulang ni Jerome para mapag-usapan ang problemang ito. Sakura, umiyak ka na naman. Si Jerome pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon? 7 buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Oo, yan. Wala siyang reaction nung sinabi ko na buntis ako. Pati yung parents niya nagpalit na ng number ng phone para hindi matawagan ni Mama. Isa lang ibig sabihin, Sakura. Hindi handa si Jerome na panagutan ka. Huwag kang mag-aalala. Andito kami ni na Mama at Kailong para tulungan ka. Uy, Hindi mo kailangan si Jerome. pero mahal ko pa rin siya. Alam mo, mas asikasuhin at mas bigyan mo ng pansin ang magiging anak mo. Marapit ka ng mga anak, Sakura. Huwag kang iyak ng iyak. Makasasamayan sa anak mo. Magpakatatag ka. Hello? Sakura, ako ito si Jerome. Jerome, mahigit 1 taong kang hindi nagparamdam sa akin. Alam mo ba kung gaano ko nag-alala sa'yo? I'm sorry. Bakit hindi ka nagparamdam? Di ka man lang tumawag. Kung natuloy lang sana kami sa Maynila nung nakaraang taon, di sana nagkita tayo dun. Buti na rin at hindi kayo natuloy ng Maynila. Ha? Bakit? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko sa'yo dati. Nakabuntis ako ng ibang babae. Magkakaanak na kami. At saka kailangan ko siyang pakasalan. Nakaplano na yung lahat sa susunod na buwan. Pinaasa mo lang ako sa wala. Pero, sige. Kahit na masakit sa akin, pinalalayan na kita. Hangad ko yung kasiyahan nyo ng magiging asawa mo. Congratulations. Goodbye. Anak, ang likod-likod mo. Halika nga dito. Basta yung likod mo. Halika, palitan natin yung shirt mo. Opo, Mama! Halika. Oh, huwag kang malikot. Tingnan mo, basang-basa yung likod mo. Sandali, pupunasan ko. Opo. Sandali lang, Miko, ha? Tapos ito, laro tayo ulit, ha? Sige. Anak, tama na. Baka hikain ka uli. Uuwi na tayo. Mamo naman! Ayaw ko pa po umuwi! Sige na, Renji. Tama ang mama mo. Baka hikain ka na naman. Tulad kahapon. Next time na lang tayo maglaro uli. Ano? Teka lang, Renji, ano ba ang kulit mo? Sandali, pupulbusan kita. Opo. Oh, ayan. Ayan. Oh, bagong palit na yung shirt mo, ha? Mama! Si Miko po pala. Kaibigan ko po dito sa school. Hi po. Hi din, Miko. Oh, wala ka bang sundo? Wala po. Hinihintay ko pa nga ang papa ko. Kasi siya madalas sumundo sa akin eh. Nung isang araw po, Mama,
Namit ko na po yung papa ni Miko. Oh? Ang bait po niya. Binili po niya kami ni Miko ng ice cream. Talaga? Opo. Galing ano? O, Miko, sabihin mo sa papa mo, thank you, ha? Opo. Ay, ayun na po palang papa ko eh. Papa! Papa! Miko! Miko, anak! Oh, kumusta ka na? Ang schooling, kumusta? Okay naman po. Papa, alam nyo, naka 100 kami sa seat work ni Renji. Talaga? Opo. Galing naman ang anak ko. Ay, alika, Papa. Ha? I-meet natin ang mama ni Renji. Sakura? Ikaw ang nanay ni Renji? Salamat, Jerome. Hinatid mo pa kami ni Renji sa bahay. Walang anuman. Sakura, kung okay lang sa'yo, may tatanong sana ako eh. Sinong ama ni Renji? Ikaw ang ama ni Renji. Ha? Buntis na ako noon nung iwan mo. Sabi ko na nga ba eh. Unang kita ko palang kay Renji. May naramdaman kong anak ko siya. Ganun kasing itsura ko nung bata pa ako. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo noon ng totoo. Ayoko kasing makagulo pa si Renji sa pamilya mo. Nasabi mo ba kay Renji ang tungkol sa tunay niyang ama? Naikwento kita sa kanya. Pero hindi pa niya alam kung ano ang itsura mo. Pwede bang kilalanin niya ako bilang ama? Sakura, gusto kong bumawi sa anak natin at huwag kang mag-alala. Regular akong magbibigay ng sustento kay Renji. Ano naman kayang magiging reaction ng asawa mo kapag nalaman niyang may anak ka sa akin? Alam kong maunawaan ni Sandra ang lahat. Okay, sige. Hahayaan kitang makasama mong anak ko. May tiwala naman ako sa'yo. Hindi mo pababayaan si Renji. Nasa iyo na rin kung gusto mong bumawi sa mga pagkukulang mo sa kanya bilang ama. Salamat. Pangako, magiging mabuti kong ama kay Renji. Mukhang napapadalas ang pagpunta mo kina Sakura. Sandra, magsisimula ka na naman ba ng away? Please, pagpahingayin mo naman ako. Pagod ako eh. Ano? Pagkatapos ninyo maglandian ni Sakura, sasabihin mo sa akin, pagod ka? Pwede ba huwag kang magsimula ng away? Wala ako sa mood. Kung ayaw mong binubutaktakan ka, magtino ka. Pwede ba? Tigilan mo na yung paggawa ng excuses sa akin. Dahil lahat yon, gasgas na, bulok na. Huwag mo gawing excuse ang bata sa paglalandian ninyong dalawa ng Japayuki na yon. Alam mo kung anong problema mo? Masyado ka nabubuhay sa nakaraan. Puro insecurities ang nasa utak mo. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. Oo, nabubuhay talaga ako ngayon sa puro insecurities dahil ikaw ang may kagagawan. Hanggang ngayon kasi, kahit hindi mo aminin, mahal mo pa rin ang ex mo. Mahirap bang intindihin na kaya ako pumupunta kina Sakura para bisitahin ang anak ko? Kailangan din ni Renji ang pagmamahal na magbumula sa kanyang ama. Paano naman ang anak natin? Oo, naiintindihan kong sitwasyon. Hindi ako manhid at may pusong bato. Pero sana, isaalang-alang mo naman ang nararamdaman ni Miko. Ilang beses ka na tumanggi sa kanya na mamasyal kayo. Ilang beses kang nangako sa kanya. Marami ng beses. Pero lahat yun, napako. At saka, Jerome, nakakalimutan mo yata. May asawa ka. Asawa mo ako. Naghahanap din ako ng pagmamahal mula sa'yo. Ang sakit lang. Hindi ko maramdaman yun sa'yo. Simula nung dumating ulit sa buhay natin yan si Sakura. Bakit ba hindi mo ako maunawaan? Sa totoo lang, gulong-gulo na ako sa sitwasyon. Hindi ko na alam kung sinong uunahin ko. Mahal ko kayo ni Miko, Sandra. Pero mahal ko rin si Renji. At saka, matagal ko na kayo nakasama ni Miko. Habang si Renji, ngayon ko lang nakasama. Sana naman hayaan mong makasama kong anak ko. Alam ko yun. Hindi ka naman namin pinagkakait kay Renji. Ang hinihiling lang namin sa'yo ni Miko ay magkaroon ka rin ng oras sa amin.
Ilang beses na kami nagparaya. May naaawa kami kay Renji. Pero wag mo naman kami sagarin. Jerome, kailangan ka din namin. Mabuti naman at pumunta ka sa Sakura. Bakit, Sandra? Ano pag-uusapan natin? Tungkol kay Jerome. Sakura, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan niyo na kami ni Jerome. I don't want to be rude, pero nasisira na yung relasyon namin ni Jerome dahil sa inyo ng anak mo. Sandra, unang-una, hindi ko hangad na sirain ang relasyon ninyong mag-asawa. Nagkataon lang na kailangan ni Renji ng pagmamahal ng isang ama. Alam mo, wala na akong nararamdaman pa kay Jerome. Nakaraan na yun eh. Kung sa palagay mo, nasisira namin ang anak kong relasyon ninyo ni Jerome. I'm sorry. Kaya lang kita kinausap dahil doon. Nawawala na kasi siya ng oras para sa amin ni Miko. Alam ko naman eh. Nauunawaan mo ko. Ina ka rin katulad ko. Si Miko nagtatampo na siya sa ama niya. Kasi puro na lang si Renji. Sa kanya nakatuon ang atensyon niya. Nasasaktan ako para sa anak ko. I know. Pero hindi mo ba naisip? Ngayon lang naranasan ni Renji ang maramdaman ng pagmamahal ng kanyang ama. Kayo ni Miko. Matagal niya kayong nakasama. Na-enjoy niyo ang pagmamahal na binibigay sa inyo ni Jerome. Pero si Renji, ngayon lang niya nakasama ang kanyang ama. For 7 years, nangulila siya sa pagmamahal ng isang ama. At ngayon, may sakit ang anak ko. Huwag niyo namang pagkaitan na mahalin siya ni Jerome. Konting panahon lang naman ang hinihingi ng aking anak. Sana, mapagbigyan niyo siya. Okay. Naiintindihan ko. Sige. Magpaparaya ulit kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala si Jerome sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy nice birthday, anak. Etong regalo ko sa'yo. Wow! Thank you po, Mama. Welcome. Kami rin ang mga tito mo, Renji. May regalo din kami sa iyo. Wow! Sana magustuhan mo lahat regalo namin sa'yo, ha? Wow! Mga laruan! Hey, thank you po, Lola! Dito Tatsuy, Dito Kaito! Reggie, may regalo din kami sa'yo ng tita Sandra mo. Eto, Renji. Alam namin, paborito mo yan. Wow! We Bear Bears! Paborito ko nga po ito! Salamat po, Papa! Tita Sandra! Sandra, naku, maraming salamat. Dumating kayo sa birthday ni Renji. Malaking bagay itong ginawa nyo para sa anak ko. Walang anuman, Sakura. Masaya kami mag-asawa na makasama si Renji sa special day niya. Kung kasama nyo lang sana si Miko, di mas masaya siguro si Renji. Close na kasi ang dalawang magkapatid. Nasa Amerika lang kasi si Miko eh. Nagbabakasyon sa mga lolo't lola niya. Pero malapit na rin siya umuwi. Sakura, Jerome, salamat din sa'yo. Dahil kahit na busy ka at abala sa iyong pamilya, may oras ka pa rin para kay Renji. walang anuman. Masaya ako kasi nagagampanan ko ang tungkulin ko sa aking anak. At saka, tinutulungan ako ni Sandra.
Para anak na rin ang turing ko kay Renji. Nakakatuwa at nakakataba ng pusong marinig mula sa inyo na mahal niyo ang aking anak. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Sa ngayon, 10 taon na si Renji at nag-aaral sa isang private school. Patuloy pa rin sa pagdalaw si Renji sa kanyang ama at masaya naman siyang sinasalubong ni Sandra at Miko. At ito pa, magkumari na kami ni Sandra dahil naging ninang ako sa pangalawang anak nila ni Jerome na pinangalanan nilang Mark Andrew. Ako naman, may boyfriend na rin. Mart ang kanyang pangalan. Nagtatrabaho siya bilang sales rep at masasabi ko na masaya ako sa kanya. Next year, ikakasal na kami ni Mart. Kaya super excited na ako. Ako si Sakura. Ito ang aking buhay. Bagamat hindi man nagkatuluyan sina Sakura at Jerome, ay masaya pa rin sila sa kani-kanilang buhay. Ganun talaga ang mangyayari na ang bawat partido ay walang insecurities na itinatago at tanggap nila ang bawat isa. Nagawa pa rin magkaisa ni Sakura at Jerome para sa kanilang anak na si Renji. At higit sa lahat, natutong tanggapin ni Sandra ang sitwasyon at natutuhan na rin niyang mahalin si Renji bilang kanyang sariling anak. Naway maging inspirasyon ang kwentong ito sa mga katulad ni Sakura at Jerome na may kaparehong sitwasyon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Sakura. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Meiji, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Kaya naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na nga bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala, kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Ha? Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sana subuking magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay.
Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya, magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala. Tuwing Sunday, maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa iyo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo, tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dating yung katulong, ha? Oo, at mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Good. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahinga kong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ko, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra. Tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit ha. Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari, iwasan mong lumapit kay Sunny. Nakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Mang Hindi, Hector. mahirap na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi. Wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bitiyan mo si Ma'am Sandra! Tumahimik ka. Tawa ka sa mami mo!
Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare ko naman ang maging kabalik niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Benji. O, ikaw, tanda. Alis dyan. Ito pa! Benji. Tahan na po, ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatayin ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, ma'am. Kaya hindi ko na po inisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula nun, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na, no? Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po. Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na. Parang namang hindi ako dumaan sa ganyan Makulit po kasi si Arlene Gustong mamasyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos? Yes, sir. Wala po akong pang-date Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko rin masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Thanks. May kapalit yun, Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mga yon.
Huwag ka mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin niya utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver. Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus! Ito naman kung makapangit, wagas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo. 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norman? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Bakit mo nga ba naging paboritong taong yun? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old na, first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin. Hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago. Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Tiyak magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na. Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito. Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy Monthsary. Ha? Ay, oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Oh, ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha? Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Naman pala silang hindi type. Bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot.
Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makakasigit ko. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo ay yun talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Hi, Myra. Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabla ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Talo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyenteng hindi tinanggap ng aking anak. Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa'yo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Bas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Ko nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Ano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Biruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mong anak. At narito kami.
Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako, may mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin. Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Eh, teka. Bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ng taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ng simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin? Gusto ko sanang makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, di puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald? Kumusta ka, Ruby? Okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga? Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko lang ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayokong lokohin ka, kaya pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat
ang aking propesyon. Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.